Inabot nga pala kami ng 2:00 na madaling araw sa kakagawa ng loot bags. Paano ba naman kasi si Bebe Arlo at Arkia pinatulog na muna namin? Kaya ang nangyari, for the rush kami ng Daddy Bin sa paggawa ng loot bags. Paano ba naman kasi na late kami ng uwi dahil nga may minute kami dito sa may SM Clark? Wala nga din kami mapag-iiwanan kay Bebe Arlo at Arkia, kaya naman sinama na lang namin sila. So ayan, hi na muna kayo kay Miss Roslyn ng Sunlight. Na-appreciate nga namin siya dahil nga may pa-sweet treats pa siya kay Arkia, tapos dinalahan nga niya kami ng pangmalakasan na payong ng Sunlight. Actually, ang dami nagko-comment at nagbe-message sa akin na kumuha na nga daw kami ng insurance. Ako, si Daddy Bin, si Arkia, last year kami nag-start dito sa Sunlight. And this time, ang ipapasok naman namin si Bebe Arlo. Tignan nyo naman, hindi niya talaga kami pinahirapan at napaka-behave lang niya. Anyway, sa mga oras nga na yan, ina-explain nga pala ni Miss Roslyn sa amin yung kinuha namin na insurance para kay Bebe Arlo. At kapag mga ganitong usapan talaga, ang sarap talaga mag-coffee. Kaya thank you din Miss Roslyn sa pa-coffee. Habang nag-explain nga pala siya sa amin, may pinapasagot din siya at the same time. Baling kinuha nga pala namin kay Bebe Arlo yung same nga pala kay Arkia. Baling insurance nga pala na to ay with investment. Kaya kung ako sa inyo, habang maaga pa, simulan nyo na rin kumuha ng insurance para sa mga anak nyo. Anyway, hindi na rin naman nagtagal at nagpaalam na nga itong si Miss Roslyn. Kaya sa mga naghahanap ng insurance dyan, ilalagay ko na lang sa comment section yung Facebook page niya. Sa mga oras nga na yan, nakaramdam kami ng gutom, kaya kumain na lang kami dito sa may food court. Nag-order nga pala kami ng bagoong fried rice, tapos kay Daddy Bin naman tong seafood fried rice. Pagkakita nga ni Arkia dun sa may egg, nagpasubo na nga siya kaagad dahil nga paboritong-paborito niya ang itlog. And seryoso, sobrang dami niya nakain kasi nagustuhan niya nga itong in-order ko. Actually, ito yung second time pa lang namin nakakain dito, and in fairness, hindi nagbago yung lasa. Kaya for sure, kapag nag-crave ulit kami ng Thai cuisine, dito ulit kami kakain. And must try nga itong kanilang bagoong fried rice na perfect match dito sa mangga. Pero seryoso, kapag natikman nyo to, mapapasabi ka talaga ng ikan yaman. Mas lalo pa nga pinasarap dahil nga mainit-init pa. Nag-order nga din pala ng lemon juice itong si Daddy Bin, and nagustuhan namin yung lasa niya kasi napaka-refreshing. Then after namin kumain, meron pa naman 15 minutes bago magsara ang SM, kaya dumaan na muna kami dito sa may appliances. Ewan ko ba dito kay Daddy Bin, nahihilig na talaga siya magtingin-tingin ng appliances. Paano ba naman kasi na-excite din siya sa turnover ng bahay namin? And isa nga pala sa kino-consider namin bilhin yung 2-doors ref. And finally, itong si Bebe Arlo, nagising na nga pala siya at buti na nga lang hindi siya nagwawala. Ito nga pala yung first time na dinala namin siya sa mall, buti na nga lang hindi siya nanibago. Gusto nga namin sana siyang iwan, kaso wala naman talaga kaming mapag-iwanan, kaya sinama na lang namin siya, and para sa kanya din naman kasi yung nilakad namin dito. Napaka-cute nga nitong si Ate Arkia at nagpipikabu nga dito kay Bebe Arlo. Tingnan nyo naman kung gaano ka-effort para mapatawa lang itong Bebe brother niya. Sobrang nanggigigil kasi siya dito sa kapatid niya. Paano ba naman kasi, tingnan nyo naman, napaka-butsyog. Then time check, 9 o'clock PM, inaya ko na nga pala ang Daddy Bin, mamaya mapagsarahan pa kami dito sa SM. Gusto mong magalit pero ano? Antok. 1:25 na nga sa mga oras na yan, kaya tawang-tawa ako kay Daddy Bin. Paano ba naman kasi nagbubusit siya? Antok na daw kasi siya, pero no choice siya kasi kailangan talaga namin gawin tong mga loot bags. So kung bet nyo nga pala itong mga loot bags na, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Anyway, ang dami ko nga pala nababasang comments na masarap nga daw tong popcorn na nabili ko, kaya sa sobrang curious ko, sabi ko kay Daddy Bin, kainin na namin. So ang mangyayari, para nga madali kami, ako yung naka-assign dun sa mga ilalagay sa loot bags, tapos ang Daddy Bin naman yung mga nag-a-assemble ng loot bags. Kaya naman pinagsama-sama ko na lahat ng mga chocolates dito para hindi na rin ako mahirapan. Maliit lang naman yung mga loot bags, kaya mabilis lang din naman kami matatapos kasi konti lang din naman yung mailalagay namin. Akala ko pa naman nung in-order ko yung mga loot bags na yon, may kalakihan sila, pero nung dumating sa akin, cute size pala. Pero carabels na rin kasi sakto lang din naman yun sa age nila. So yung mga napili nga pala namin na ilalagay sa loot bags, ito nga pala yung mga paborito namin at yung paboritong kinakain ni Arkia. Bali, meron kami ditong assorted gummies, assorted candies, and assorted chocolates. Grabe, parang kailan lang talaga, 1 year old, 2 years old na itong si Arkia, tapos ngayon 3 years old na siya. At hindi lang yun nag-aaral na siya at first time nga pala niya magsa-celebrate ng birthday sa school. Kaya as a parent, gusto namin maging memorable to para kay Arkia, kaya ginagawa talaga namin ang lahat para sa kanya. And alam niyo yung feeling na gusto talaga namin siya makitang masaya, kaya ginagawa namin yung best namin. At dahil nga may kaliitan lang tong loot bags, ang mangyayari, tigi-isa nga lang pala yung
mailalagay ko dito. Kaya naman inuulit ko sa mga parents po ng classmates ni Arkia, pagpasensyahan nyo na po kung puro sweets po yung mga nilagay namin. Wala na rin po kasi kaming maisip kung ano yung ilalagay namin and wala na rin po kasi kaming time para mamili. Pero alam nyo, mas okay sana kung yung mga magagamit talaga ng mga bata yun yung ipapamigay. Pero di bale, bawi na lang kami next birthday niya. Bali, dalawang kulay nga pala itong loot bags namin. Meron kaming color pink and meron kaming color blue. Pero syempre, same lang din naman yung laman. Dapat talaga equally divided, diba? Sa mga punto nga na yan, nagkukwentuhan kami ng Daddy Bin at ang sabi pa nga niya sa akin, napakabilis nga daw ng panahon. Kaya ang sabi ko sa kanya, sinusulit ko na nga rin itong si Bebe Arlo kasi nga minsan lang talaga silang maging baby. Pero wala rin naman tayo magagawa. Hindi naman natin mapipigilan yun at darating din yung time na yun. Basta ang magagawa lang natin as a parent ay i-cherish natin yung every moment na kasama natin yung mga anak natin. Pero maiba ako, in fairness, ang sarap nga na tong Smart Food white cheddar na popcorn. As in, Zay, kaya ko nga siyang ubusin ng isang upuan lang kasi napakasarap niya. Alam niyo yung popcorn na hindi gaanong maalat, ganun siya. Ako pa naman, napakahilig ko din sa cheese and tamang-tama to sa akin. Kaya for sure, bibili pa ako neto. Habang gumagawa nga pala kami ng loot bags, bigla na lang may umiyak sa kabilang kwarto. Kaya naman iniwan ko na muna ang Daddy Bean. Sabi ko pa nga sa kanya, babalikan ko na lang siya kapag napatulog ko na nga si Bebe Arlo. 25 pieces lang naman yung ginagawa namin and kokonti lang naman to. Kaya matatapos naman din namin siya. Then time check, 2:45 AM na. Tingnan nyo naman, napakahimbing na ng tulog ni Bebe Arlo. Pinasok na nga niya sa kwarto namin yung mga loot bags para daw hindi malusaw yung mga chocolates dahil nga dito naka-aircon. Nasa 1 week na nga pala kami natutulog dito dahil nga mas maluwang yung kwarto na to at komportable kami. Tapos itong sa Daddy Bin, bigla na lang akong pinagtripan. Paano ba naman kasi yung paalam ko nga sa kanya, patutulugin ko nga lang itong si Bebe Arlo pero pati ako, nakatulog ako talaga. Hindi ko naman sinasadya, kaya sorry na talaga Daddy B. Kaya habang pinapanood ko tong clips na to, tawang-tawa talaga ako sa sarili ko. Sarap ng tulog. Sarap ng tulog. Ito. Sarap ng tulog. Sarap ng tulog niya.